Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong katawan ay may taglay pa ring sikreto sa malakas at natural na ereksyon? Kahit ikaw ay nasa edad 70 o 80 na, walang mga gamot, walang operasyon, walang kahihiyan, isang minuto lang, isang partikular na bahagi, at ang iyong sariling mga kamay. Karamihan sa mga kalalakihan ay nabubuhay nang hindi nalalaman na ang sagot ay nasa kanila lang pala sa matagal na panahon. At kapag natutunan mo kung paano hawakan ng tama ang bahaging ito, ang reaksyon ay agaran, kung minsan ay sa loob lamang ng ilang segundo. Ako si Dr. Elena Marisa Santos, isang board-certified urologist at men's health specialist. Sa loob ng mahigit 30 taon, natulungan ko ang mga kalalakihan na maibalik ang kanilang sigla. Muling mabuo ang kumpiyansa. At mahanap ang lakas na akala nila ay nawala na ng tuluyan. At ang ibabahagi ko sa iyo ay suportado ng parehong sinaunang kasanayan at modernong medikal na siyensya. Ngayon, narito ang dahilan kung bakit ito nakakaengganyo. Ang bahaging tinutukoy ko ay hindi ang iyong ari. At hindi rin ang iyong prostate. Kahit man lang sa direktang paraan. Ito ay isang nakatagong tulay sa pagitan ng dalawang ito. Isang punto na nag-uugnay sa mga nerve, kalamnan, at mga daluyan ng dugo na responsable sa pagganap ng lalaki. Pukawin ito sa tamang paraan. At ang iyong buong sistema ay magigising na parang binuksan ang isang master switch. Para sa potency, sa videong ito, ipakikita ko sa iyo kung nasaan ang bahaging ito, kung paano ito imasahe ng ligtas, at kung paano ito gamitin upang maibalik ang matigas at kusang ereksyon ng walang gamot o panganib. Manatili ka dahil sa ilang sandali. Ibubunyag ko ang eksaktong lokasyon at ang 1 minutong teknik na tumulong sa maraming kalalakihan na mabawi ang kanilang likas na lakas, maging ang mga nasa edad 80 na. Bago tayo magsimula, maglaan ng mabilis na sandali para mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo kailanman mapapalampas ang isa pang tip sa kalusugan ng kalalakihan na idinisenyo upang panatilihin kang malakas, may tiwala sa sarili, at nasa pinakamahusay na kondisyon. At gusto kong makarinig mula sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ko gagawing mas kapaki-pakinabang ang aking susunod na video para sa iyo. Ngayon na nauunawaan mo na ang pangako sa likod ng simpleng 1 minutong teknik na ito, magsimula tayo sa una at pinakamahalagang katotohanan na kailangang malaman ng bawat lalaking lampas sa edad 60. Kung bakit humihina ang lakas sa pagtanda at kung paano ito hindi kahinaan o kabiguan, kundi isang usapin lamang ng muling pag-uugnay sa mga natural na sistema ng iyong katawan. Unang bahagi, kung bakit nawawala ang lakas ng karamihan sa mga lalaki pagkalampas ng 60. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na bihirang ipaliwanag ng karamihan sa mga doktor. Kapag ang isang lalaki ay tumuntong sa edad na 60, ang kanyang katawan ay hindi biglang humihinto sa paggana. Ito ay nagsisimula lamang bumulong, sa halip na sumigaw. Ang mga senyas, na dati ay mabilis na nagmumula sa iyong utak, sa iyong mga nerve, at sa iyong mga daluyan ng dugo, ay nagsisimulang bumagal na parang isang lumang linya ng telepono na puno ng static. Ang pagnanais ay naroon pa rin. Ang alaala, kung paano ito dati ay naroon pa rin. Ngunit ang koneksyon, ito ay mas mahina na. At iyan ang nagsisimulang magpabago sa lahat. Nakikita mo, may 3 sistema na kailangang gumana sa perpektong armonya para ang isang lalaki ay makamit at mapanatili ang kanyang katigasan. Ang una ay ang nervous system, na nagpapadala ng spark ng arousal mula sa iyong utak pababa sa iyong katawan. Ang pangalawa ay ang circulatory system, na naghahatid ng dugong mayaman sa oxygen sa iyong pelvic region. At ang pangatlo ay ang iyong mga pelvic muscle, ang pundasyon na humahawak sa lahat at nagpapanatili ng katigasan kapag kailangan. Sa pagtanda, bawat isa sa mga sistemang ito ay nagsisimulang mawalan ng ritmo. Ang mga nerve ay nawawalan ng pagkasensitibo. Ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas at kumikipot na parang mga lumang garden hose na naiwan sa ilalim ng araw. At ang mga pelvic muscle na iyon
na hindi mo nakikita ngunit inaasahan para sa lakas, ay tahimik na humihina sa paglipas ng panahon. Hindi mo ito kasalanan. Wala kang ginawang masama. Ito ay bunga lamang ng mga taon ng pag-upo, stress, gamot, at nabawasang aktibidad sa katawan ng lalaki. Maraming lalaki ang nag-aakala na ang kakulangan sa performance ay nangangahulugang nawala na ang kanilang pagkalalaki. Ngunit hinding-hindi iyan totoo. Ang totoo ay naaalala pa rin ng iyong katawan. Bawat nerve, bawat daluyan, bawat hibla ng kalamnan, ay taglay pa rin ang orihinal na blueprint ng kabataang enerhiya. Ito ay natutulog lamang, naghihintay ng tamang senyas para muling magising. At iyan ang dahilan kung bakit ang isang minutong masahe na ito ay kahanga-hanga dahil hindi lang ito isang laro o shortcut. Sa pamamagitan ng pagpukaw sa tamang bahagi, maaari mong muling buksan ang mga baradong linya ng komunikasyon at ibalik ang armonya sa mga sistemang pinaghiwalay ng panahon. Nakakita na ako ng mga lalaking hindi nakaranas ng natural na ereksyon sa loob ng maraming taon, ngunit muli itong nakamit sa loob lamang ng ilang linggo ng pare-parehong pagsasanay ng paraang ito. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag hindi lamang dahil sa pisikal na pagbabago, kundi dahil sa pagkanto na hindi kinuha ng edad ang kanilang pagkalalaki. Ibinaon lamang ito sa ilalim ng mga patong ng kawalan ng aktibidad at nawalang sirkulasyon. Kapag sinimulan mong gisingin muli ang mga daluyang iyon, ang pagkakaiba ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal. Pakiramdam mo ay muli kang nabuhay. Ngayong nauunawaan mo na ang tunay na sanhi ng pagkawala ng lakas, alamin natin ang sikretong bahagi na may hawak ng susi sa pagbaligtad nito, ang nakatagong tulay sa pagitan ng iyong lakas, ng daloy ng iyong dugo, at ng iyong tiwala sa sarili. Ikalawang bahagi, ang sikretong bahagi, ang iyong perineum. Ngayong alam mo na kung bakit nawawala ang lakas ng mga lalaki sa pagtanda, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa bahagi na hindi man lang iniisip ng karamihan sa mga lalaki, ang perineum. Ito ay isang maliit na bahagi ng balat sa pagitan ng iyong bayag at ng iyong puwit. Ngunit ang nasa ilalim nito ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong maiisip. Sa ilalim lamang ng balat na iyon ay matatagpuan ang network ng mga nerve, mga daluyan ng dugo, at ang iyong prostate gland mismo. Lahat sila ay nagtutulungan na parang isang electrical control panel para sa performance ng lalaki. Kapag pinukaw mo ang bahaging ito sa tamang paraan, hindi mo lang hinahawakan ang balat. Direktang nakikipag-usap ka sa core vitality system ng iyong katawan. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Ramon, isang retiradong bombero sa kanyang edad 70. Na lumapit sa akin na tila talunan na. Sinubukan na niya ang lahat, mga gamot, pump, kahit ang mga hormone treatment, ngunit wala sa mga ito ang nagbalik ng kanyang natural na tugon. Nang ipakita ko sa kanya ang eksaktong teknik na ito, ang una niyang reaksyon ay hindi makapaniwala. Ibig mong sabihin ang maliit na bahaging ito ay maaaring magpabago sa lahat? Ang sabi niya. Ngunit sa loob ng ilang linggo ng banayad at pare-parehong pagsasanay, bumalik ang kanyang mga ereksyon sa umaga, tumaas ang kanyang kumpiyansa, at tumingin siya sa akin na may luha sa kanyang mga mata. "Dok," sabi niya, "pakiramdam ko ay ako na uli ito." Ang sandaling iyon ay nananatili sa akin hanggang ngayon dahil ipinapaalala nito sa akin kung gaano katatag ang katawan ng lalaki kapag binigyan mo ito ng tamang atensyon. Narito ang nangyayari sa loob mo. Ang perineum ay parang isang pressure gateway na matatagpuan sa itaas ng prostate at malalim na mga pelvic floor muscle. Kapag bumagal ang daloy ng dugo dahil sa edad, ang mga tisyong ito ay nagiging barado, tensyado, at hindi na tumutugon. Sa pamamagitan ng paglalapat ng matatag, mabagal, at pabilog na pressure sa bahaging ito, naa-activate mo ang pudendal nerve na nagpapakilos sa mga kalamnan na kumokontrol sa mga ereksyon. Napapabuti mo rin ang sirkulasyon sa prostate, na tumutulong na alisin ang mga bara na maaaring tahimik na humaharang sa tungkulin nito. Ito ay katulad ng prinsipyo ng pag-aalis ng bara sa isang lumang tubo. Bumabalik ang daloy kapag pinakawalan mo ang anumang naipit sa loob. Ang pinakakamangha-manghang bahagi, ang pagsasanay na ito, ay hindi umaasa sa mga kemikal o panlabas na aparato. Ginagamit nito ang iyong sariling nervous system,
ang iyong sariling dugo, at ang iyong sariling kakayahang magpagaling. Sa bawat pagkakataon na ginagawa mo ang masahing ito, tinuturuan mo ang iyong katawan na maalala muli kung ano ang pakiramdam ng lakas. Ibinabalik mo ang isang landas na idinisenyo ng kalikasan para sa iyo, bago pa man umiral ang modernong medisina. At kapag nalaman mo na kung paano eksaktong mahanap ang nakatagong bahaging ito, at gamitin ito ng maayos, matatanto mo kung bakit tinawag ito ng libu-libong lalaki na master key sa sigla ng lalaki. Sa susunod na bahagi, gagabayan kita sa mga eksaktong hakbang, kung paano ito hanapin, kung paano ilapat ang pressure ng ligtas, at kung paano i-unlock ang buong potensyal nito para sa katigasan, kontrol, at panibagong enerhiya. Ikatlong bahagi, kung paano hanapin at imasahe ang bahagi. Ngayong alam mo na kung nasaan ang nakatagong powerhouse na ito, pag-usapan natin kung paano ito gisingin. Gusto kong isipin mo ito bilang isang pag-uusap sa pagitan mo at ng iyong sariling katawan. Hindi ito isang mechanical na kilos, hindi isang laro, kundi isang malalim na personal na koneksyon sa bahagi mo na nakakaalam kung paano tumugon. Karamihan sa mga lalaki ay nagmamadali sa lahat ng bagay sa buhay, ngunit ang sandaling ito ay nangangailangan ng kabagalan, pasensya, at kamalayan. Ang layunin ay hindi lamang ang pressure, ito ay komunikasyon. Magsimula sa pamamagitan ng pagiging komportable. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ituring ito bilang isang maliit na ritual ng paggalang sa sarili, hindi isang eksperimento. Maupo o humiga sa isang lugar na pribado, kung saan maaari kang mag-relax ng walang abala. Huminga ng malalim ng ilang beses. I-relax ang iyong mga balikat. Huwag i-clench ang iyong panga. At hayaang lumambot ang iyong katawan. Ngayon, ilagay ang iyong hintuturo at gitnang daliri sa malambot na bahagi ng balat sa pagitan ng iyong bayag at puwit. Maaaring parang hindi ito pamilyar sa una. Ayos lang iyon. Para sa maraming lalaki, ito ay isang bagong teritoryo. Isang bahagi ng kanilang sarili na binaliwala nila sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa ilalim ng simpleng bahagi ng balat, na iyan ay matatagpuan ang mismong pundasyon ng iyong sigla. Dahan-dahang pindutin sa simula. Dapat mong maramdaman ang isang banayad na katigasan sa ilalim na parang isang maliit na unan. Iyan ang iyong gateway. Maglapat ng matatag at katamtamang pressure. Sapat para maramdaman ito, ngunit hinding-hindi sapat para masaktan. Tandaan, hindi mo pinipilit ang iyong katawan na tumugon. Inaanyayahan mo ito. Kapag nahanap mo na ang komportabling balanse, simulan ang mabagal at pabilog na mga galaw. Paikutin pa kanan sa loob ng 30 segundo, pagkatapos ay lumipat ng direksyon para sa isa pang 30 segundo. Panatilihing malalim at mahinahon ang iyong paghinga. Huminga sa pamamagitan ng iyong ilong, pigilin ng sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang huminga palabas sa pamamagitan ng iyong bibig. Ang bawat hininga ay nagpapakain ng oxygen sa iyong daloy ng dugo, na tumutulong sa masahe na maabot ang mas malalim na antas ng sirkulasyon. Habang nagpapatuloy ka, maaari mong mapansin ang init na kumakalat sa iyong puson o isang banayad na pangingilig sa iyong balakang. Iyan ang tanda na nagigising na ang iyong mga nerve. Iyon ang sinasabi ng iyong katawan na, "Naalala ko ito." Inilalarawan pa ito ng ibang mga lalaki bilang isang mapayapang enerhiya na nagpapanumbalik ng kalmado at kumpiyansa. Maari mong tapusin ang minutong iyon na pakiramdam ay mas matatag, mas buhay, at mas konektado sa iyong sarili kaysa sa mga nakaraang taon. Mahalagang makita ito hindi bilang isang beses na ehersisyo, kundi bilang isang pag-uusap na inuulit mo araw-araw, isang paalala sa iyong katawan na ang lakas at pagkasensitibo ay abot kamay pa rin. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng kilos na ito ay muling nagbubukas sa mismong mga landas na nag-uugnay sa isip, dugo, at kalamnan sa isang nagkakaisang ritmo. At kung nagtataka ka kung gaano kadalas itong gagawin, kung kailan ito pinaka-epektibo, at kung paano gawin ang rutinang ito na magbigay ng pangmatagalang at makapangyarihang resulta, iyan ang susunod nating susuriin. Ika-4 na bahagi. Kailan at gaano kadalas itong gagawin?
Isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng mga lalaki kapag una nilang natutunan ang teknik na ito ay ang pag-iisip na mas marami ay mas mabuti. Ngunit ang totoo, ang iyong katawan ay pinakamahusay na tumutugon sa ritmo at pagkakapare-pareho, hindi sa puwersa o labis na paggawa. Isipin mo ito na parang pagsasanay sa isang kalamnan o pag-aaral ng isang instrumento. Hindi ito tungkol sa intensity. Ito ay tungkol sa pagpapakita araw-araw at pagpayag sa iyong katawan na maalala kung paano gumana ng natural muli. Ang pinakamahusay na oras para gawin ang masaheng ito ay kapag ang iyong katawan ay relaxed at ang iyong isip ay mahinahon. Inirerekomenda ko ang paggawa nito 2 beses sa isang araw, 1 beses sa umaga at 1 beses sa gabi. Ang sesyon sa umaga ay lalong makapangyarihan dahil ang iyong katawan ay nasa natural na estado na ng pahinga at pagkukumpuni. Kagigising mo lang, ang daloy ng iyong dugo ay handa ng kumilos at ang antas ng iyong hormone ay nasa pinakamataas na punto sa loob ng 1 araw. Ang 1 minutong masahe dito ay tumutulong na i-activate ang mga landas na iyon, pinapabuti ang sirkulasyon para sa buong araw na darating. Para itong pagpindot sa isang switch na nagsasabing, gumising ka. Oras na para gumana. Pagkatapos, bago matulog, bigyan ang iyong sarili ng 1 pang 30 segundo. Ang sesyon sa gabi ay may ibang layunin. Nag-aalis ito ng tensyon, naglalabas ng mga stagnant na dugo, at nagtataguyod ng malalim na relaksasyon sa iyong pelvic region. Kapag natutulog ka, ang iyong katawan ay nagpapagaling, nagpapanumbalik, at muling nagbubuo. Ang paggawa nito bago matulog ay nagbibigay daan sa iyong mga daluyan ng dugo at mga nerve na mag-reset ng magdamag na naghahanda para sa mas malakas at mas kusang tugon sa umaga. Sa paglipas ng panahon, ganyan nagsisimulang mapansin ng mga lalaking nasa edad 60, 70, maging 80 ang pagbabalik ng pamilyar na katigasan nang walang anumang gamot o tulong mula sa labas. Kung naghahanda ka para sa pakikipagtalik, nalaman ko na ang pagsasagawa ng masahing ito, mga 15 hanggang 20 minuto, bago ang aktibidad ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba. Hindi ito isang magic button. Ngunit inihahanda nito ang iyong sistema. Pinapataas ang sirkulasyon, pinatataas ang pagkasensitibo, at nire-relax ang mga kalamnan na tumutulong sa pagpapanatili ng lakas at kontrol. Marami sa aking mga pasyente ang nagsabi sa akin na nagbibigay ito sa kanila ng tahimik na kumpiyansa. Alam na ang kanilang katawan ay handa na bago pa man magsimula ang sandali. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagiging consistent. Ang isang masahe ay hindi magbabago sa iyo ng magdamag, ngunit ang isang pang-araw-araw na rutina ay gagawa nito. Pagkatapos ng 1 linggo, karamihan sa mga lalaki ay nagsisimulang makaramdam ng init o pangingilig. Pagkatapos ng 2 linggo, ang katigasan sa umaga ay madalas na bumabalik. Sa ika-4 na linggo, tila ba nagising ang katawan mula sa mahabang pagkakahimbing. Ganyan nangyayari ang tunay na pagbabago, hindi sa isang malaking lundag, kundi sa pamamagitan ng maliit at tuloy-tuloy na paalala na ang iyong lakas ay hindi kailanman nawala. Kailangan lang nito ng direksyon. At kapag naunawaan mo na kung paano nakakaapekto ang timing sa mga resulta, makikita mo kung bakit ang simpleng kilos na ito ay mas nagiging epektibo kapag sinuportahan ng tamang gawi. Mga gawin na nagpapalakas ng sirkulasyon, kalusugan ng nerve, at enerhiya sa mga paraang hindi iniisip ng karamihan sa mga lalaki. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5 bahagi. Mga gabay sa kaligtasan. Bago ka magsimula sa pagsasanay na ito, gusto ko munang bagalan ang takbo ng sandali at kausapin ka bilang isang doktor at bilang isang tao na nakakita na sa kung ano ang nangyayari kapag ang kasabikan ay nanguna sa pag-iingat. Ang teknik na ito ay banayad at natural, ngunit gumagana pa rin ito sa mga pinakasensitibo at mahahalagang bahagi ng iyong katawan. Ituring ito ng may paggalang. Isipin ito na parang isang instrumentong may mahusay na pagkakatimpla. Tumutugon ito ng maganda kapag inalagaan ng mabuti. Ngunit maaari itong madaling mawala sa tono kung pipilitin mo ng husto. Kung makaramdam ka man ng matalim na sakit, paghapdi,
o pananakit habang nagmamasahe, huminto agad. May sinusubukang sabihin sa iyo ang iyong katawan. Ang kaunting lambot o tenderness ay normal sa simula. Madalas itong nangangahulugan na ang bahaging iyon ay naging stagnant sa loob ng maraming taon, ngunit ang anumang higit pa doon ay hindi dapat balewalain. Kung ikaw ay may mga sugat, iritasyon, o anumang uri ng impeksyon, bigyan ng iyong sarili ng oras para gumaling bago mo ito subukan muli. At kung na-diagnose ka na may prostatitis o isang lumalaking prostate, kumonsulta muna ng mabilis sa iyong urologist. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagsasanay na ito ay ligtas at kapaki-pakinabang pa nga, ngunit laging mas mabuting siguraduhin na ang iyong partikular na kondisyon ay hindi lalala. Mayroon akong isang pasyente dati, si Mang Jose, na sobrang sabik na makakita ng mga resulta kaya nasobrahan niya ang paggawa nito, masyadong madiin ang pagpindot at masyadong madalas. Sa halip na progreso, natapos siya na may discomfort na inabot ng ilang linggo bago humupa. Nang bumalik siya, sinabi ko sa kanya ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang 2 beses sa isang araw sa loob ng 1 minuto, sa bawat beses, ay higit pa sa sapat. Ang teknik na ito ay tungkol sa komunikasyon, hindi sa dominasyon. Ang katawan ay pinakamahusay na tumutugon sa pasensya, hindi sa pressure. At tandaan, ang masaheng ito ay hindi inilaan para palitan ang medikal na paggamot. Kung nakikipaglaban ka sa mas malalim na mga isyu sa kalusugan tulad ng diabetes, sakit sa puso, o malalang erectile dysfunction, sa mga kasong iyon, ang pagsasanay na ito ay nagiging isang suportang kaalyado, isang paraan upang mapalakas ang daloy ng dugo, gisingin ang mga nerve pathway, at komplemento sa anumang pangangalaga na ibinigay ng iyong doktor. Gumagana ito kasama ng iyong katawan, hindi bilang kapalit nito. Sinasabi ko ito dahil nakita ko ang mga lalaking nabawi, hindi lamang ang kanilang performance kundi pati na rin ang kanilang pag-asa sa pamamagitan lamang ng pag-aaral kung paano muling makinig sa kanilang katawan. Kapag ginawa mo ito ng tama, hindi ito mararamdamang mekanikal. Mararamdaman itong may koneksyon. Magiging mulat ka sa mga banayad na palatandaan ng pagbuti, mas maayos na sirkulasyon, mas mainit na pakiramdam, at panibagong enerhiya. At ang pinakamagandang bahagi ay ang bawat bahagi ng progreso na gagawin mo ay sa iyo lamang na nakuha sa pamamagitan ng pag-unawa at pagiging consistent. Ngayong alam mo na kung paano ito gawin ng ligtas at epektibo, tignan natin ng mas malapit kung ano ang nangyayari sa ilalim ng balat. Ang siyensya sa likod kung bakit ang simpleng 1 minutong paghawak na ito ay maaaring gisingin ang buong potency system ng iyong katawan. Ika-6 na bahagi, ang siyensya sa likod ng masahe. Alam ko na may ilang mga lalaki na nakakarinig tungkol sa teknik na ito at iniisip na mukhang masyadong simple para maging totoo. Paano ang isang bagay na kasing basic ng pagpindot sa isang maliit na bahagi sa loob ng 1 minuto ay magkakaroon ng ganoon kalaking pagkakaiba? Ang sagot ay nakasalalay sa pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa ilalim ng iyong balat, ang pambihirang komunikasyon sa pagitan ng iyong mga nerve, iyong mga daluyan ng dugo, at iyong mga pelvic muscle. Kapag nakita mo na kung paano ito gumagana, matatanto mo na hindi ito mahika. Ito ay physiology. Ito ay ang iyong katawan na ginagawa ang eksaktong bagay na idinisenyo para rito. Sa ilalim ng perineum ay dumadaloy ang isang network ng mga nerve na kilala bilang pudendal nerve. Ang nag-iisang nerve na ito ang pangunahing mensahero sa pagitan ng iyong utak, iyong pelvic floor, at iyong mga ari. Kapag naglapat ka ng banayad at matatag na pressure sa bahaging iyon, parang ginigising mo ito. Nagpapadala ka ng dagsa ng mga electrical signal sa pamamagitan ng nerve na iyon, na nagsasabi sa iyong katawan na buksan ang mga daluyan ng dugo, i-relax ang mga kalamnan, at hayaang muling malayang dumaloy ang dugong mayaman sa oxygen. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming lalaki ang naglalarawan ng banayad na init o pakiramdam ng pangingilig kapag sinimulan nilang gawin ito. Ito ang signal na naglalakbay sa iyong katawan, muling nagpapasiklab sa mga landas na maaaring natulog ng maraming taon. Ngunit mayroon pa, ang prostate gland na matatagpuan sa ilalim lamang ng perineum ay may malaking papel sa performance at enerhiya ng lalaki.
Sa paglipas ng panahon, maaari itong mabarahan ng mga stagnant na likido, lalo na kung ang sirkulasyon ng dugo ay hindi optimal. Sa pamamagitan ng pagmamasahe sa perineum sa panlabas na paraan, hindi direkta mong pinupukaw ang prostate, pinapabuti ang tungkulin nito, at tumutulong na alisin ang baradong iyon. Hindi lamang nito pinapahusay ang mga ereksyon, kundi sinusuportahan din nito ang pangkalahatang kalusugan ng prostate, isang bagay na dapat pahalagahan ng malalim ng bawat lalaking lampas sa edad na 60. Ang isa pang pangunahing kadahilanan ay ang mga daluyan ng dugo mismo. Ang pagtanda ay maaaring maging sanhi ng pagtigas ng inner lining ng iyong mga daluyan ng dugo, ang endothelium, na nagpapababa ng flexibility at naglilimita sa daloy ng dugo. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik na kahit ang banayad, ngunit pare-parehong stimulasyon, ay maaaring mapabuti ang tungkulin ng endothelium. Nangangahulugan iyon na ang iyong mga daluyan ay magiging mas tumutugon muli. May kakayahang lumawak ng mabilis para punan ang mga chamber ng iyong ari kapag nagsimula ang arousal. Sa madaling salita, sinasanay mo ang iyong mga daluyan ng dugo na maalala kung paano mag-perform. Nasaksihan ko na ang transformasyong ito nang hindi mabilang na beses sa aking pagsasanay. Ang mga lalaking naniwala na ang kanilang mga pinakamagandang araw ay lumipas na ay nagsimulang mabawi ang natural na mga tugon. Walang mga gamot, walang pressure, tanging pagtitiyaga lamang. Ito ay isang paalala na ang katawan ay hindi kailanman nakakalimot kung paano magpagaling. Kailangan lang nito ng tamang signal para magsimula, at kung gusto mong gawing mas malakas ang mga signal na iyon. Kung gusto mong palakasin ang epektong ito, at gawin itong isang makapangyarihang pang-araw-araw na rutina para sa buong katawan, kung gayon ang susunod na hakbang ay kung saan nagsisimulang magsama-sama ang lahat. Ikapitong bahagi. Pagpapalakas ng mga resulta sa natural na paraan. Kapag nagsimula ka na sa pagsasagawa ng masahing ito, at naramdaman na ang mga unang palatandaan ng paggising, oras na para tulungan ang iyong katawan na humigpit pa. Ito ay kung saan ang mga tamang gawi ay maaaring magpabago sa isang simpleng teknik tungo sa isang panghabambuhay na transformasyon. Dahil ang totoo, ang potency ay hindi nakadepende sa isang bagay lamang. Ito ay ang armonya sa pagitan ng daloy ng iyong dugo, lakas ng iyong kalamnan, iyong nutrisyon, at iyong emosyonal na balanse. Kapag sinuportahan mo ang lahat ng sistemang ito ng magkasama, ang mga resulta ay hindi lamang tumatagal ng mas matagal, kundi nagiging bahagi na ng kung sino ka. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang perineum massage ay parang pagtatanim ng buto. Ngunit kahit ang pinakamalusog na buto ay nangangailangan ng sikat ng araw, tubig, at magandang lupa para lumago. Kaya, magsimula tayo sa mga pangunahing bagay. Paggalaw, ang banayad at pare-parehong ehersisyo ay isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado ng sigla ng lalaki. Hindi mo kailangan ng mabibigat na weights o mahabang oras sa gym. Ang isang bagay na kasing simple ng 20 hanggang 30 minutong paglalakad bawat araw ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang paglalakad ay nagpapalakas ng sirkulasyon, nagpapatatag sa iyong puso, at humihikayat sa daloy ng dugo sa bawat organ, kabilang ang pelvic region. Isama iyan sa ilang minuto ng pelvic floor exercises o Kegel pagkatapos ng bawat masahe, at mapapansin mo kung paano nagsisimulang bumuti ang iyong kontrol, tibay, at lakas, para itong pagsasanay sa mismong mga kalamnan na may hawak ng iyong kapangyarihan. Susunod ay ang hydration. Karamihan sa mga lalaki ay minamaliit kung gaano kalaki ang epekto ng tubig sa kanilang enerhiya at performance. Ang dehydration ay nagpapalapot ng dugo, nagpapabagal ng sirkulasyon, at nagpapahirap sa oxygen na maabot ang iyong mga tissue. Sikaping uminom sa buong araw, hindi sa isang bagsakan lang. Isipin ang bawat baso ng tubig bilang panggatong para sa mas mahusay na paggana, mas mahusay na focus, at mas mahusay na daloy. Pagkatapos ay mayroon ding stress. Ang tahimik na mamamatay ng performance ng lalaki. Ang talamak na stress ay nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng testosterone, at nagpapadala ng magulong signal sa iyong nervous system. Nakatagpo na ako ng mga lalaking pisikal na malusog ngunit pagod na pagod ang emosyon,
at walang supplement ang makakaayos doon. Ang nakatulong ay ang pag-aaral na huminga ng malalim, magnilay, o simpleng maglaan ng ilang tahimik na sandali bago matulog. Pinapakalma nito ang nervous system na direktang sumusuporta sa parehong mga signal na sinusubukang gisingin ng perineum massage. At sa huli, hinihikayat ko ang kaunting init, ang pagsasagawa ng iyong masahe sa loob ng isang mainit na shower o pagkatapos ng mainit na paligo ay nagpapaluwag sa mga kalamnan at ginagawang mas komportable at epektibo ang buong karanasan. Ang init mismo ay nagpapataas ng daloy ng dugo at tumutulong sa iyong katawan na matanggap ang mensaheng ipinapadala mo. Nakikita mo, kapag pinagsama mo ang maliliit na gawing ito paggalaw, hydration, relaksasyon, at init kasama ang pang-araw-araw na 1 minutong masahe, lumilikha ka ng synergy na nagpapanibago sa iyong buong sistema mula sa loob palabas. At kung handa ka nang makita kung paano nagkakasama ang lahat ng pagbabagong ito sa loob lamang ng 30 araw, hayaan mong gabayan kita sa isang simpleng challenge na nagpabago sa buhay ng hindi mabilang na mga lalaki. Ika-8 bahagi, ang 13 Pang Day Challenge. Ngayong nauunawaan mo na kung paano ito gumagana at kung paano susuportahan ang iyong katawan sa natural na paraan, oras na para isagawa ang lahat. Tinatawag ko itong 31 Day Challenge, hindi dahil mahirap ito, kundi dahil kailangan ito ng pagkakapare-pareho o consistency. Ito ang pagkakataon kung saan hihinto ka sa pagiging tagapanood lamang sa iyong sariling kalusugan at magsisimulang kumuha ng kontrol, 1 minuto sa bawat pagkakataon. Nagabayan ko na ang hindi mabilang na mga lalaki sa parehong prosesong ito at nakita ko ang transformasyong dala nito. Hindi lamang sa kanilang mga katawan, kundi pati na rin sa kanilang kumpiyansa, kanilang mood, at maging sa kanilang mga relasyon. Narito kung paano ito gumagana. Sa susunod na 30 araw, mangako sa pagsasagawa ng 1 minutong perineum massage 2 beses sa isang araw. 1 beses sa umaga paggising mo, at 1 beses bago ka matulog. Iyon lang, 2 minuto mula sa iyong buong araw na ibinalik mo bilang puhunan para sa iyong sarili. Hindi mahalaga kung saan ka magsisimula o kung gaano nakatagal mula noong naramdaman mo ang iyong pinakamahusay na kondisyon. Ang mahalaga ay ang pagpapakita para sa iyong sarili bawat araw. Sa unang linggo, ang iyong pangunahing focus ay kamalayan, matutunan ang teknik, hanapin ang tamang pressure, at makinig sa iyong katawan. Maaring hindi mo gaanong maramdaman sa una, o marahil ay isang banayad na init o pangingilig lang. Iyan ang iyong sirkulasyon na nagsisimulang bumukas. Sa 2 linggo, maraming lalaki ang nagsisimulang makapansin ng mga banayad, ngunit kapana-panabik na mga pagbabago. Mas malakas na mga ereksyon sa umaga, mas mabuting pagkasensitibo, at isang mas malalim na pakiramdam ng enerhiya sa buong araw. Sa 3 linggo, may kahanga-hangang nangyayari. Nagsisimulang maalala ng iyong katawan ang mga landas sa pagitan ng iyong mga nerve, muscle, at mga daluyan ng dugo na dati ay tahimik ay nagsisimulang malayang makipag-usap muli. Ang proseso ay nagiging likas na, parang pagsisipilyo ng iyong ngipin, isang bagay na ginagawa mo nang hindi na pinag-iisipan. Sa 4 linggo, madalas kong naririnig ang parehong bagay mula sa mga lalaking na coach ko. Pakiramdam ko ay ako na uli ito. Ang pagkakaiba ay hindi maikakaila. Ang mga ereksyon ay mas malakas, ang tibay ay tumatagal ng mas matagal, at ang kumpiyansa ay bumabalik sa paraang hindi pinepeke o pinipilit. At hindi lang ito pisikal, ito ay emosyonal. May pagmamalaki sa pagkaalam na ginawa mo ito mismo, na ang iyong katawan ay tumugon sa iyong sariling pag-aalaga at pagsisikap. Ngunit huwag huminto sa 30 araw. Hayaang maging pundasyon ang buwan na iyon para sa isang bagong gawi, isang pang-araw-araw na ritual ng paggalang sa sarili at sigla. Dahil ang totoo, patuloy kang gagantimpalaan ng iyong katawan hanggat nananatili kang consistent. At kapag nakita mo kung ano ang magagawa ng simpleng rutinang ito sa loob ng 1 buwan, gugustuhin mong maunawaan ang mas malalim na dahilan kung bakit ito gumagana ng husto, ang mensaheng ipinapadala nito sa iyong katawan, at kung ano ang ibinubunyag nito tungkol sa iyong panloob na lakas.
Iyan ang ating susuriin sa susunod. Ikasiyam na bahagi, kung ano ang tunay na kahulugan nito para sa iyo. Sa puntong ito, maaaring nagtataka ka kung bakit ang isang simpleng kilos, isang minuto ng paghawak, kaunting pressure, ay makakapagdala ng ganoon kalalim na pagbabago. Ang sagot ay mas malalim pa kaysa sa daloy ng dugo o pagpukaw ng nerve lamang. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng koneksyon sa iyong sariling katawan, isang bagay na hindi namamalayan ng maraming lalaki na nawawala sa kanila habang lumilipas ang mga taon. Kapag ginagawa mo ang masaheng ito, hindi ka lamang nagtatrabaho sa tissue. Ipinapaalala mo sa iyong katawan na ito ay buhay pa rin, may kakayahan, at tumutugon. Nagpapadala ka ng mensahe na ang lakas, kasiyahan, at sigla ay hindi mga bagay ng nakaraan, kundi mga bahagi mo na naghihintay na muling magising. Sa paglipas ng mga taon ko bilang isang urologist, nakakita ako ng isang pattern. Sa sandaling magsimulang mawalan ng tiwala ang isang lalaki sa kanyang performance, kumakalat ito sa ibang bahagi ng kanyang buhay, sa kanyang enerhiya, sa kanyang focus, maging sa kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Ngunit kapag nagsimula siyang gumawa ng maliit at pare-parehong mga aksyon tulad nito, may kamangha-manghang nangyayari. Nagsisimula siyang maglakad ng magkaiba, magsalita ng magkaiba. Hindi lang ito tungkol sa potency. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan o identity. Nagsisimula kang makaramdam ng katatagan muli, kapangyarihan, at kontrol sa iyong sariling kalusugan. At ang pagbabagong iyon ay nagliliwanag sa lahat ng iyong ginagawa. Nakakita na ako ng mga lalaking nasa edad 60, 70, at maging 80 na muling nagkaroon ng mga pakiramdam na akala nila ay wala na ng magpakailanman. Nagliliwanag ang kanilang mga mata kapag sinasabi nila sa akin, "Doktor, hindi ko akalain na posible pa ito sa edad ko." Ngunit ang totoo, hindi lamang ito posible. Ito ay natural. Ang katawan ay hindi kailanman nakakalimot kung paano mag-perform. Kailangan lang nito ng tamang kondisyon para maalala. At kapag nangyari iyon, bumabalik ang spark na iyon, matatag, malakas, at lubos na kasiya siya. Ang teknik na ito ay higit pa sa pisikal na therapy. Ang ito ay muling pagbuo ng tiwala sa sarili sa pamamagitan ng paghawak. Bawat minuto na ginugugol mo sa paggawa nito ay nagsasabing, naniniwala ako na ang katawan ko ay kaya pa ring tumugon. At ang paniniwalang iyon, na sinusuportahan ng siyensya at pagkakapare-pareho ng iyong pang-araw-araw na rutina, ay lumilikha ng mga resultang tumatagal. Hindi ka umaasa sa isang tableta, sa isang makina, o sa isang operasyon. Umaasa ka sa iyong sariling biology. Kaya, habang nagpapatuloy ka, isipin ito hindi bilang isang pansamantalang lunas, kundi bilang isang panghabambuhay na ritual ng pagpapanatili at pagpapanibago. Dahil kapag itinuring mo ang iyong katawan ng may paggalang, tumutugon ito ng may lakas. Kapag inalagaan mo ang sirkulasyon at kalusugan ng nerve, susunod ang sigla. At kapag muli kang nakakonekta sa iyong sarili, bawat bahagi ng iyong buhay ay magsisimulang makaramdam na muling nabuhay. Ngayong nauunawaan mo na ang kahulugan at layunin sa likod ng pagsasanay na ito, pagsama-samahin natin ang lahat sa isang huling mensahe. Isang paalala kung ano ang tunay na posible kapag naging tapat ka sa iyong kalusugan, iyong lakas, at iyong kumpiyansa. Ika-10 bahagi. Ang huling mensahe. Pagbawi sa kung ano ang nararapat na sa iyo. Kung nanatili ka kasama ko hanggang dito, ibig sabihin ay handa ka na para sa isang bagay na higit pa sa impormasyon lamang. Handa ka na para sa transformasyon, dahil hindi lamang ito tungkol sa pag-aaral ng isang teknik. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka bilang isang lalaki. Nakaharap ko na ang libu-libong lalaki sa nakalipas na 3 dekada. At ang kuwento ay halos palaging pareho. Nagbubulong sila tungkol sa pagkawala ng kanilang lakas, kanilang drive, kanilang spark. Sinasabi nila, "Doktor, hindi ko na lang nararamdaman na ako pa rin ito." At sa bawat pagkakataon, sinasabi ko sa kanila ang parehong katotohanan, hindi mo ito nawala. Huminto ka lang sa pagsasalita ng wikang naiintindihan ng iyong katawan. Ang 1 minutong masahe na iyon, na ginawa ng may focus at pagkakapare-pareho ay higit pa sa isang rutina,
Ito ay isang muling pag-uugnay. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan mo at ng iyong katawan na nagsasabing, nandito pa ako. Nagmamalasakit pa rin ako. Gising na tayong muli. At sa sandaling tumugon ng iyong katawan, ang unang tanda ng init na iyon, ang pamilyar na katigasan sa umaga. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay patunay na naghihintay ang iyong katawan na makinig ka. May mga kilala akong lalaki na sinubukan na ang lahat, mga tableta, iniksyon, mga aparato, at naramdaman nilang talunan sila nang mawala ang mga resulta. Ngunit nang simulan nila ang simpleng natural na rutinang ito, may nagbago. Hindi na nila hinahabol ang performance. Inaalagaan na nila ito. Sa loob ng ilang linggo, nakakita sila ng mga resulta hindi dahil sa isang bagay mula sa labas, kundi dahil muli nilang na-activate ang nasa loob na nila. Iyon ang kagandahan ng pagsasanay na ito. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng isang bagay na artipisyal. Ibinabalik nito sa iyo ang isang bagay na dati pang sa iyo. Kapag itinuon mo ang sarili mo sa prosesong ito, 60 segundo sa umaga, 60 segundo bago matulog, higit pa sa pagpapanumbalik ng lakas ang ginagawa mo. Ibinabalik mo ang dangal, tiwala sa sarili, at paggalang sa sarili. Pinapatunayan mo na hindi tinutukoy ng edad ang kapangyarihan at ang sigla ay hindi naglalaho. Kailangan lang nito ng tulak, paalala, spark, at hindi kailanman huli ang lahat. Nakakita na ako ng mga lalaki sa edad na 70 at 80 na tumatayo ng mas matuwid, tumatawa ng mas malakas, at namumuhay ng mas masaya dahil lamang naglaan sila ng 2 minuto sa isang araw para muling kumonekta sa kanilang sarili. Kaya, habang nagpapatuloy ka, tandaan mo ito, ang iyong katawan ay hindi kalaban mo. Naghihintay ito sa iyo. Bawat hininga, bawat paghawak, bawat pulso ng sirkulasyon na iyong gigisingin ay isang hakbang pabalik patungo sa lalaki na nakatadhana kang maging. Huwag hayaang nakawin iyan sa iyo ng pag-aalinlangan o duda. Magsimula ngayong gabi. Ibigay sa iyong katawan ang signal na matagal na nitong hinahanap dahil ang susunod na mangyayari, kung ano ang mabubuo kapag tunay kang naging tapat sa iyong lakas at iyong kalusugan, ay isang bagay na kailangan mong maramdaman para maniwala. At sa mga huling salita, sasabihin ko sa iyo kung bakit ito ang maaaring maging pinakamahalagang minuto na ibibigay mo sa iyong sarili. 11 bahagi. Ang konklusyon. Isang bagong simula para sa iyong lakas. Mga Ginoo, kung mayroong isang mensahe na gusto kong makuha ninyo mula sa lahat ng ating ibinahagi, ito iyon ang iyong katawan ay hindi sira. Hindi ito masyadong matanda, masyadong pagod, o masyadong malayo na ang narating. Naghihintay lamang ito na paalalahanan mo ito kung paano gumana sa paraang idinisenyo para rito. Bawat nerve, bawat daluyan, bawat kalamnan, sa iyong pelvic region ay naaalala pa rin ang layunin nito. Kailangan mo lang itong gisingin, at sa pamamagitan ng 1 minutong masahe na ito, ginagawa mo ng eksakto iyon. Muli mong pinapasiklab ang koneksyon sa pagitan ng iyong isip at iyong katawan. Sa pagitan ng kumpiyansa at performance. Sa pagitan ng kung sino ka dati at kung sino ka pa rin hanggang ngayon. Nakita ko na ang transformasyong ito ng napakaraming beses para pagdudahan ito. Mga lalaki sa kanilang edad 60 na nag-akalang hindi na sila makakaranas muli ng natural na katigasan. Mga lalaki sa kanilang edad 70 na nawalan na ng lahat ng tiwala sa kanilang kakayahang mag-perform. At mga lalaki sa kanilang edad 80 na tahimik nang tinanggap na ang kanilang mga pinakamagandang araw ay lumipas na. Gayunpaman, sa loob ng ilang linggo ng pagsasagawa ng simpleng pang-araw-araw na teknik na ito, pinanood ko ang pagbabago ng kanilang buong tindig. Nagsalita sila ng may bagong enerhiya. Mas ngumiti sila. Huminto sila sa pagtingin sa ibaba, nang may kahihiyan at nagsimulang tumingin sa harap ng may pagmamalaki. Dahil kapag binabawi mo ang iyong pisikal na lakas, may makapangyarihang nangyayari sa loob mo. Binabago nito ang tingin mo sa iyong sarili. Natutunan mo na kung bakit humihina ang lakas sa pagtanda.
Kung paano ibinabalik ng teknik na ito ang sirkulasyon at aktibidad ng nerve at kung paano binabago ng pagkakapare-pareho ang maliliit na pang-araw-araw na aksyon tungo sa pangmatagalang transformasyon. Naunawaan mo na ang mga panuntunan sa kaligtasan, ang siyensya, at ang mga pansuportang gawi na nagpapahusay pa sa paggana nito. Ngunit ang tunay na mahalaga ay mayroon ka na ngayong isang bagay na hindi maibibigay sa iyo ng anumang tableta, isang pakiramdam ng kontrol. Ang kaalaman na ang iyong lakas ay nagmumula sa loob at mayroon kang kakayahang ibalik ito sa natural na paraan anumang oras mo gustuhin. Kaya ngayong gabi habang nakahiga ka sa kama, gusto kong tandaan mo ito, hindi ka pa lumalagpas sa iyong prime. Pumapasok ka sa isang bagong kabanata kung saan ang karunungan ay nakakatagpo ng sigla, kung saan ang disiplina ay pumapalit sa duda, at kung saan ang kumpiyansa ay nabubuo hindi sa mga pangako kundi sa aksyon. Maglaan ng 6 na segundo. Hanapin ang bahaging iyon. Huminga ng malalim. Damhin ang pagbabalik ng init. Gawin itong muli bukas ng umaga. Gawin itong isang ritual, isang tahimik na sandali ng paggalang sa iyong sarili at sa buhay na mayroon ka pa para mabuhay. Ang iyong katawan ay bumubulong na sa loob ng maraming taon. Oras na para makinig dahil ang naghihintay sa kabilang panig ng pagkakapare-pareho ay hindi lamang mas mahusay na performance. Ito ay kalayaan. Ito ay pagmamalaki. Ito ay ang hindi matitinag na enerhiya na nagpapasaya sa iyong pakiramdam na muli kang buhay. Kaya gawin ang hakbang na ito at ipinapangako ko na sasagot ang iyong katawan. At kapag nangyari iyon, mauunawaan mo na ang tunay na lakas ay hindi kailanman umaalis sa isang lalaki. Naghihintay lamang ito na muli siyang maniwala.